Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, April 22, 2025 at mining stocks pa rin yung namamayagpag dito sa market natin. So hindi masyadong gumalaw. Yung index natin is nag-up lang siya ng 0.12% and meron ulit tayong 38.76 million net foreign sales sa market. Ayan. So buti hindi ganun kalaki yung yung drop natin kasi kung papansin mo yung galawan dun sa US market natin kagabi, grabe yung laglagan doon, mga 2% ulit yata yung kanilang mga indices. Kaya ang nangyari niyan, tumaas na naman yung value ng gold, all-time high na naman. So araw-araw na all-time high yung ating mga minero at sila ulit yung nag-trending dito sa ating mga stocks naman. So ang laki na ng ginagalaw nitong si APX natin, pero patuloy pa rin na umakyat yung kanyang pinaka main price naman. Okay, so hopefully ganun din yung ibang mining stocks natin kasi naiwan naman yung iba sa kanila. Okay, pero si Bitcoin, parang gold na rin si Bitcoin, no? Umakyat din yung kanyang pinaka price action. So bloody red yung yung global markets natin sa Asia at saka kahit sa Europe yata ganun din. Pero yung Bitcoin nga medyo umakyat yung kanyang pinaka price action naman. Okay? So, yan po yung mga pag-usapan natin, mga stocks. So, nauna sa listahan natin si APX. Nag-up siya ng 1.58%. So, medyo maganda yung galaw pa rin niya. Pero meron na siyang negative 5.18 million na net foreign sell dito sa market natin. Tapos si OGP nag-up ng 4.27%. Ayan. So, di ba yung trend niya? Laki ng swing nito eh. Pero pabalik na rin siya. Tapos meron siyang 4.02 million net foreign buy. Tapos si Plus, bumabalik pa rin siya. Meron siyang 2.56 million net, rather 2.56% na galaw and meron siyang 5.03 million net foreign buy. Tapos sinama natin si Ali. Ayan, so gusto magpapansin ni Ali natin kasi umakyat naman siya kahit pa konti-konti. Nag-up siya ng 1.88%. Wala pa rin yung sentiment sa dito sa mga blue chips natin. So medyo mahina pa rin po. So meron siyang 68.87 million net foreign buy. Tapos si Ara, ito, nag-spike din siya, no? Ganda ng setup nito from starting from last week, no, hanggang sa ngayon. So hopefully makabalik to. 9.09% kasi magandang earnings niya. Tapos si nickel natin, yan, sinama din natin to kasi mining stocks. So meron siyang 4.72% na galaw and meron siyang 1.98 million net foreign sell. Okay, so hindi nagsawa yung mga mining stocks natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for educational purposes lang po. So wag nyong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo ng guide, so sama ka lang po dito sa trading community naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, so may na-view natin kasi may puro mining stocks lang yung gumagalaw. So check na lang po yung ating daily trending stocks review, mga company reviews, sample trades sa market, basic indicators. So check na lang po. Fundamentals, yung mga risk management natin plus basic PSE market studies. And sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para updated ka din sa mga play to earn games. Ayan. So tuturo tayo ngayon ng meme coins. Ayan. So may part 1 tsaka part 2 and then part 3 is yung mga sample trades natin. So check mo na lang po yan. So follow mo na lang po ako dito at sa ating Facebook account na Palaboy Trader at saka dito sa ating Facebook page na Palaboy Trader. O kanina meron tayong post kay Alex Iyala. So rising tennis star sa Philippines, di ba? Worldwide na siya, number 73. Ayan, so check mo yung vlog, yung nakita natin na post yan. So, nanonood tayo kanina kaya medyo late yung upload natin ngayon. Tapos sa Bodega Pig, yung check na lang po yung mga posts natin dito. Wala pa yatang summary si Philippine Stock Exchange dito sa Twitter. So check natin. Baka meron na siyang summary. Bakit puro pala di yung nakalagay dyan? Okay, wala pa, no? Wala pang summary si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So ito na lang muna kung ano yung mga posts na nakita natin dito. So foreign funds sold, BPI, Metrobank, PNB, Security Bank, ASN, SEC,
Shell PH, SPC, CNP, FTMI, FB, Jollibee, IMI, AC, ATNB, MEG, Robinson, SMPH, Globetel, at saka si Converge. So foreign funds bought, BDO, CBC, PBC, AP, Meralco, Manila Water, Keeper, RCI, Awaites, AGI, Ali, Aritz, dito, SEB, at saka si STI. So may gusto palang bilhin si si Converge. Etong si sino ba to? Sky Cable is picking up speed. Mukhang tutuloy ni ni Dennis Anthony Oy yung takeover sa Sky Cable. Ayan. So may bagong news tayo dyan. So it almost there, but timing is everything. So 2025 or 2026. So ito pa rin pinag-uusapan natin. GCash IPO, laki kasi ng niyan eh. Kung ilang billion yung market size niyan. So ito yung mga blue chips natin. Yung galawan, so mas marami yung nalaglag kahit na nagberde si Philippine Stock Exchange natin. So si Jollibee nag-drop ng negative 3.17, SCC negative 1.76, Emperador negative 1.44, Ayala Corporation negative 1.35. So marami nag-drop. Binawi tayo ni URC 2.82%, Ali 1.88%. So si URC at saka si Ali mas malaki kaysa dito si Jollibee at saka SCC. Kasi kukunti yung gain niya kumpara dito sa loss. Pero nag-positive pa rin yung market. O dahil dito kay SM, 1.17%. Okay? So, net foreign sell pa rin tayo So, mahina pa rin yung yung gold prices. So, ito pa rin yung madalas natin makita na pinaka main catalyst ng market din natin, yung mga mining stocks. So, gold prices hit 3,500 new record high. Ayan. So, nag-overbought na yata yan. FPH, FY24 core earnings above forecast. Pero yung galaw natin kanina, mas marami yung mas marami yung big caps na wala si Pure Gold dun sana. Top notcher natin. Ayun nung umaga, Pure Gold din yung nanguna dito. Okay, so nagbago siya. So gold prices pa rin. Alter, through its subsidiary, Alabat Wind Power Corporation has secured an initial 3.25 billion from RCBC. So RCI, okay, kahapon siguro ito yung spike. So gold na naman. Okay, watch out APX, PX kanina umaga. Okay, SMPH kanina nagberde pero parang hindi rin sa closing. Bank of the Philippine Island posted a record high first quarter net income. Tapos the Port Giant just bought into a key marine property next to its Rio Terminal. Okay, gold pa rin. Wall Street bleeds red. Ayan, so yung mga tech stocks natin, laglag na naman kagabi. Balay, net income grew 16%. DPI, 2.9% yung dividends. Share buyback, RHI, SMPH, at saka si Cebu. Per net income up 34%. Alter, okay na yan. So tech stocks yung sell-off kagabi. Sina Tesla, -7, Nvidia, -6, Broadcom, -4, si Facebook, -4%. Ayan. So bloody red po kagabi. So RCI jumped 17% on volume. Ano naman kaya speculative nito? RC stock price is trading at 68.1% discount on book value. Ayan, so mababa sa book value pala siya. Okay. So tignan natin. OGP kahapon yan, pero ngayon siya nag-up. APX ulit. Tapos may DAM, PSE portfolio versus yung Trump tweets. Okay. Ayan, so Upson, net income up 24%. Mukhang undervalued din to Parang si Ara alam ko undervalued din siya based doon sa niya sa earnings niya. Tapos ito yung kahapon ng mga post naman natin. Okay. So yun lang muna yung mga nakita natin na balita. So patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel. So double check muna po yung mga nakalagay dyan na requirements naman natin. Okay. So based dito sa galawan natin, hindi naman masyadong gumalaw si PSE pero net foreign sale pa rin ng 38.76 million and 6145 pa rin. Nag-gain tayo ng 0.12%. So hindi na babago yung blue chips. So yung gumagalaw is yung mga gumagalaw na rin dati pa. So which is yung ating mga mining stock. So nakakulong pa rin tayo dito sa sideways na to.
Grabe yung galaw natin, no? Ilang araw nang hindi pumipitik yung mga blue chips natin. So, kaya puro mga isolated trades yung pwede nating gawin sa market, yung mga small caps talaga. At saka yung mga medpack na mining stocks. Okay, so bearish nag-bearish, no? O sideways. Okay. So, yung overall picture niya is, syempre, bearish siya. Kasi mas marami yung RSI dito sa bandang baba. Okay? So, sino yung mga winners? Ayan, kaya sinama ko to si Ara. So, nag-breakout siya. So, katspatin natin yan. Tapos, si Apollo, gumalaw siya. 6.67% PHA. Ayun, toe list ni PHA, 6.22%. Si Lotto, nabuhay na rin. 5.88%. Nickel, ano ba to? Pangit kasi yung earnings ni Nickel eh. 4.72%. Tapos si OGP, ano. So, sakto na, no, sa trend natin. So, panalo. Ay, mamaya natin sukatin yan. 4.27%. Tapos si LCO, nakaset up din to. Okay, bukas kaya to, mining stocks. 3.41%. Costco, hataw din. Maganda kasi yung earnings nito eh. 2.97%. FNI, nabuhay na. 2.75. Okay. So, dito naman sa losers sa market natin, sino ba? Certec, and profit taking na, 5.32%. CPG, nagbi-breakdown, 5%. RCI, minus 4. Ayan, binawi din niya. Yung galaw niya kahapon. Jollibee, minus 3%. Aslag, pa-breakdown, minus 3.16%. Sino pa? Yung may volume dito. Si dito, minus 2.03. Ayan, tingnan natin kung mag-higher low siya bukas. Kasi parang magbabounce naman ngayon yung yung galaw ng ating US market. Okay? So matamlay ba yung galaw ng market natin? Sayang yung APX. Sobrang aga kong napakawalan. Congrats na lang po. Kung meron kayo, so tingin tayo dito sa galawan sa US market. So Bloody Monday nga po sila based dito sa results kagabi o kanina umaga, no. Yung S&P minus 2.36, lalim niyan. Dow Jones minus 2.48, and then si Nasdaq minus 2.55%. Ayan. Mukhang berde sila mamaya. Si S&P plus 0.78, Dow Futures plus 0.73, and then Nasdaq is 0.8%. Okay? So European stocks medyo nag-drop, and then Asian markets mas marami yung nag-drop. Ayan. Maraming nag-drop ngayon. Pero dito sa crypto malakas siya, 88K si Bitcoin natin, Okay, so up siya ulit ng 1.89. Ethereum 1.6, hindi na nakabalik sa 2K ito. XRP 2.1, BNB 605, si Dodge plus 2%, si Shiba plus 0.34. Marami din nag-drop, May mga nag-drop din sa kanila. Pero majority is malakas dito sa bandang cryptos natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating trend stocks. Okay, so nain nga natin si APX, hindi nagsawa sa pag-akyat. Ayan, so 7 na po. Ayan, sinagad na. Yung kahapon, balikan ulit natin yung resistance natin, gawin nating monthly. Kasi 7 point something. Ayan, makita mo, ito na pala yung halos nasa peak na si APX natin. So ito yung pinaka-peak niya last time. Tignan natin kung aabot siya diyan for the coming few days. Kasi lumalaban pa rin naman yung price action niya. Hopefully, hindi to profit taking na doji. So balik tayo dito sa month ulit para makita natin yung isang support level natin. Ayan, nandito sa 6.18 pala. So taas, okay, so nandun, laki na range niya, no? From 6 to 7.6 yung pinaka-range natin sa kanya. Okay, so tignan natin, kailang baka batak na to, no? O baka meron pa siya isang spike bago magkaroon siya ng pullback naman. Ayan. So nagsama-sama na mga dividends plus good earnings dito kay APX natin. So nag-up siya ulit ng 1.58%, pero net foreign sale tayo na negative 5.18 million na yan. So oversold, overbought pa rin si APX natin. Ayan. Parabolic yung ating RSI, ganun din yung MACD direction natin. Okay? So hopefully, sa pang spike bago siguro mag-take profit si APX natin. Next, OGP. So ito yung matagal na nating sinisipat-sipat, di ba? So ito yung pinaka-range natin sa kanya. So actually sakto kung saan siya nauntog. Ayan,
Ganda ng galaw niya, no? Laki nga, no? So, hindi mo akalain na makakabalik siya kaagad, no? After ng drop na to. Ayan, no? Laki din. 15%. Ba't nga ba hindi natin nahuli itong si OGP natin? Ayan. So, ayan, nagkatawan yung gold prices talagang maganda siya tapos okay din kahit pa paano yung earnings ni OGP natin. So, nag-up siya for today. Tingnan natin kung basagin niya to. So, ito yung pinaka-resistance niya sa Galawan, 17.5 siguro. Net foreign buy tayo ng 4.02%. So, hindi pa naman siya overbought. Baka meron pa naman igagalaw si OGP natin. So, yung direction ng RSI at saka MACD is bullish na rin po siya. Okay? So, maganda. Maganda yung pinapakita ng OGP. Hopefully, hindi na sagad yung price action natin for today. Next, plus, mangyari sa alaga natin. Okay, so lumalaban pa rin siya, no? Ano ba yung earnings? Okay, 207%. So tignan natin kung makabalik siya. Pero nag-ano siya nagkakaroon siya ng mga breakdown. Kailan binabalik siya, no? After magkaroon ng breakdown. So based dito, actually, medyo na ano siya, no? Nagkaroon ng konting breakdown. So ang in-expect ko sa kanya for the short term is may sideways range tayo from 32 papunta dito sa 39 level naman. So tingnan natin, malay mo bumalik yung trend niya. So downtrend pa rin naman yung pinaka main direction ng RSI pero lumalaban sa RSI 50. And then nagtatry na mag-recover na yung pinaka MACD formation. So wala naman tayong ibang catalyst dito. Ayan, marami pa rin may gusto syempre kasi okay naman yung earnings yan. Laki na ang traded volume niya, 860 million. Pang ano na nga siya, pang blue chips, si APX, na babasa ko kanina, blue chips daw. 43 billion lang si APX natin. Itong si Plus, ito malaki to, 159 billion. Si GGS na laglag, 120 billion na lang siya. So tingnan natin. Mali mo, may run off pa si Plus. Pero nabasa natin last time, nagbebenta na, di ba? Yung mga executives natin sa kanya. Okay? So yun lang yung balita ko. And then si Ali, so representative na blue chips, hopefully mag-breakout na siya. Tagal na rin niya dito sa bandang ilalim, no? Since October last year. So MA 100 yung pinaka-resistance. Pero nag-ano na siya, may konting ano na siya, momentum na. So actually parang accumulation na may momentum yung pinaka-price action natin. So okay din yung RSI niya and then okay din yung MACD formation naman niya. So meron siya kahit papaano 16.87 million net foreign buy. Next, ito si Ara may setup na to last week pa, di ba? So, ayun, no, saka, pasin ko din to, yung nagre-review ako ng weekends, 3,000%. Ayan. So, congrats dun sa mga kasama namin. Kung meron nakabili kasi kasama to sa, listahan namin. Ayan. So, nireveal na kasi, nag-breakout na. So, 9% yung galaw niya, 9.09. And, ang next na resistance is, okay, halos nandun nga siya, no? 0.61. Ayan. Tingnan natin bukas. May volume naman. So tapos okay naman yung although syempre nasa kategory siya ng penny stocks kasi 1 billion lang yung market cap. Pero malakas na yung volume niya, 5 billion. Kita mo yung spike ng volume niya. Okay? So okay yung lahat ng itsura indicators above 50, RSI 50 and pa-recover na rin yung MACD formation. Next. And then say lastly pala si nickel. So tingnan natin kung makarangkada to. So ilalagay ko yung resistance. Kasi medyo pangit, sinisipat-sipat ko na rin to. So 2.7 resistance. Yung earnings niya, medyo mahina negative 49.56. Kasi alam ko ito yung nagda-drag sa price action niya kahit na maganda yung presyo ng metal products natin. Okay. So tingnan natin, hopefully makarating tayo diyan. Bago siya mauntog, so nasa bull side, RSI 50 above, and then okay din yung MACD formation. So tinutulak siya ng local kahit na meron siyang 1.98 million net foreign sales. So nag-up din siya ng 4.72. Kung maganda siguro yung earnings niya, baka sumunod siya kina PX, APX natin. So tignan natin. Ano ba nangyari kay FNI? O nag-breakout din kaso mahina din siya. Ayun pareho sila na drop ng 50% yung
yung earnings natin. Okay? So tingnan natin kung meron siyang follow-up for the coming few days naman. Ayan. So yun lang muna yung aking review. Dito sa market natin, mahina pa rin yung mga big caps. So mga isolated trades, yung mga nakikita natin na galawan po ng ating market. So tsaga-tsaga muna tayo sa mga penny stocks natin. Okay, so yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Flavio Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, so follow mo na lang ako. May post ako dito kay Alexandra Ihala. Pinapalo ko din siya eh. So maganda yung magaling yung yung representative natin. Okay, so yung ating Facebook page, Bodega Peak, tapos Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Hopefully manalo siya kasi number 73 na siya worldwide ba. So ngayon lang tayo nagkaroon ng Pinay na ganyan na top 100. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.